ang pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. Lumaki po si Lucia na masipag nagsisimba, masipag nananalangin. At mas lumalim po ang kanyang pag-ibig sa Panginoon araw-araw. Dahil daw po sa tindi ng pagmamahal niya sa Diyos, pinangako ni Lucia na ialay niya ang buong buhay niya sa Panginoon. Nangako po siya na hindi siya mag-aasawa dahil para sa kanya, ang kanya ng asawa ay si Jesus. Nung minsan daw po, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Nagkaroon daw po ito ng hemorrhage. Walang tigil sa pagdurugo ang kanyang nanay. Halos mawalan daw po siya ng pag-asa. At nagplano po si Lucia, isama ang kanyang ina, doon po sa libingan ng isang martir, si Santa Agata, upang manalangin, upang humiling ng kagalingan. Dahil naririnig po ni Lucia, marami pong mga taong may sakit na gumagaling sa kanilang karamdaman dahil sa kanilang pagbisita at pananalangin kay Santa Agata. Pero bago daw po sila makarating din sa punto ni Santa Agata, gabing-gabi na naginip daw po si Lucia. Nagpakita daw si Santa Agata sa kanya at sinabihan siya, "Bakit ka pupunta sa akin? Kaya mo namang pagalingin ang ina mo sa sariling pananampalataya mo. Papagalingin siya ng Panginoong Diyos. Dahil inalay mo ang sarili mo sa Diyos, pagkakalooban ka ng may kapal ng kagalingan para sa iyong ina." Pagkagising daw po at pagbangon ni Lucia, agad niyang pinuntahan yung kanyang nanay. At nakita po niya isang milagro sa himala. Ganap na itong magaling. Hindi na daw po siya nagdurugo. Dahil po sa pasasalamat, pinayagan na ng nanay itong si Lucia na tuparin na niya yung kanyang panata. Hindi na siya mag-aasawa. Ibibigay niya ang buong kayamanan niya para sa mga mahihirap. Pero bago pa man po nagkasakit ang ina ni Lucia, nakatakda daw po itong ikasal sa isang mayamang lalaki. At nung nalaman daw po itong mayamang lalaki na hindi natuloy yung kanilang kasal, galit na galit daw po ito sa kanya. Sabi pa nga po ni Lucia, "Inalay ko na ang puso ko sa Diyos. Siya ang pinili ko." Dahil po sa selos, sinumbong daw po ng lalaki si Lucia doon sa Romanong gobernador. Sinabi po niya na Kristiyano si Lucia. At noong mga panahon pong yun, ang pagiging Kristiyano ay isang krimen. Kaya dumating po ang mga sundalo, dinadakip si Lucia. Pinipilit po ng gobernador na magsakripisyo si Lucia sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Pero kahit na anong sabihin itong gobernador, nanatili daw tapat si Lucia kay Jesus. Kaya inutusan daw po ng gobernador na buhatin at ikulong itong si Lucia. Pero kahit na 4 na po itong mga sundalo na bumubuhat sa kanya, hindi daw po siya magalaw-galaw. Parang bang meron daw isang puwersa na pumipigil sa kanila. Dinala daw po ang isang baka, tinali itong si Lucia. At kahit po yung baka napagod sa paghihila sa kanya, hindi daw po gumalaw sa kanyang kinatatayuan itong dalaga. Sinubukan din daw po siyang kulamin, takutin, saktan, pero nanatili daw po siyang parang nakapako sa lupa. At tinanong daw po siya ng gobernador, "Ano bang mahi ka ang meron ka?" At dito daw po sumagot si Lucia, "Hindi po ito mahi ka. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ang lakas sa binibigay ng Diyos sa mga tapat sa Kanya." At sa galit po ng gobernador, sinilaban daw po itong si Lucia. Pero isa pang himala, hindi daw siya nasunog. Hindi nalapnos ang kanyang balat. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng espada at sinaksak siya sa liig. At ito po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero bago man daw po mamatay si Lucia, nagsalita siya. Ito po ang mga huling salita niya. Sabi niya, "Ang tibay na meron ako ngayon sa gitna ng aking sakit ay hindi mahika. Ang lakas na ito ay galing sa kabutihan ng Diyos."
nananatili akong tapat at totoo sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang mabuti at magandang balita para sa atin ngayon. Kapag nananatili kang tapat kay Jesus, hindi Kanya pababayaan. Amen? Kapag tapat ka sa Kanya, patatapagin ka niya, palalakasin niya tayo, itutuwid niya ang daan, tutulungan kanyang malampasan anuman ang pagsubok mo sa buhay. Mahirap ang buhay, oo. Minsan masakit ang ating mga karanasan, oo. Pero hindi tayo nag-iisa. Yan ang pinakita ni Santa Lucia. Dahil ang ating Diyos ay palagi nasa ating tabi, nananatili sa ating ang kanyang banal na Espiritu. Bakit hindi natin nakikita ito? Bakit hindi natin nararanasan, nararamdaman? Marahil dahil tayo nabubuhay sa pagkakasala. Pag ikaw ay buhay sa kasalanan, madilim ang iyong paningin. Kapag buhay ka sa kasalanan, malayo ka sa Diyos. Sundin natin ang halimbawa ni Santa Lucia. Binigay niya ang puso niya sa Diyos. At yan lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kapag binigay mo ang loob mo sa Diyos, makakaranas ka di lang ng pagpapalakas o hindi ng marami pang himala. Si Santa Lucia po ay hindi reyna, hindi po siya madre, hindi rin po siya kilalang leader. Isa lang po siyang simpleng dalaga, tahimik, ordinaryo, pero pinagpala ng lakas ng langit. Tingnan niyo po yung mga milagro nangyari dahil po sa kanya. Kahit na wala na siya dito sa mundo, ang dami pa rin po mga taong gumagaling, yung mga taong nagpapatulong sa kanya sa pamagitan ng pananalangin. Meron pong isang bata na bulag noong unang panahon, kwento nila, ang nakakita dahil po sa pagdarasal sa kanya. Sa Espanya, may kwento din po ng isang magsasaka, bumalik din po yung kanyang paningin. Yung malabo niyang paningin, luminaw. Noong pong panahon ng tagtuyo o famine sa Sweden, sila po ay nagdasal din kay Santa Lucia at bigla-bigla tumubo ng maayos yung kanilang mga tinanim. Marami po mga taong magpapatotoo na gumaling po sila sa sakit, lalong-lalo na yung mga may sakit sa kanilang mata dahil sa pamamagitan ni Santa Lucia. At hanggang ngayon po, marami po mga deboto ang may sakit ang nabibigyan ng pag-asa dahil dito sa banal na dalaga, si Santa Lucia. Mga kapatid, ito ang sikreto ng Diyos. God does great things through small people. Don't forget that. God does great things through small people. Kaya nga, kung pakiramdam mo ngayon, maliit ka, mahina ka, hindi ka magaling, perfect ka, huwag ka mag-alala. Mas madaling dumaloy sa iyo ang himala ng Diyos. Lalong-lalo na kung ang puso mo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Because the smaller you are, the more room there is for God to work. Remember that. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo po ay magdasal. Naway sa halimbawa ni Santa Lucia, turuan niya tayong maging totoo, tapat, at sumuko sa Diyos. Sa pamagitan nito, tayo palalakasin ang may kapat sa gitna ng ating mga pagsubok. Gusto mong maging bigatin, kamukha ni Santa Lucia. Huwag mong pupunuin ang iyong buhay sa pamagitan ng pera, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Nagiging bigatin lang tayo at malakas sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Amen? Naway gabayan tayo ng Diyos, lalong-lalo ng ating mga mata, na makita natin siya. Dahil pag malinaw ang ating mga mata, hindi tayo mawawala, hindi tayo magwawala. Kaya sabihin natin, Santa Lucia, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Sumayo po tayo. Sugo